marami pong na-exempt dito po sa taripa na ipinataw nung una ng Estados Unidos, pero naglabas na po sila ng mga exempted po na mga agricultural products. Kayo na po magkwento, ano po itong mga produkto, paano ito makakaapekto po sa ating ekonomiya, at ano na po ang mga plano ngayon po like ng mga farmers po natin or exporters nitong mga produktong ito? Opo, siguro po sasabihin natin ito ay isang partial victory. Masaya tayo sa ating mga exporters, particular po yung sa mangga, yung mga dry sa banana, sa copra, yan, sa mga cocoa oil, cocoa water. Ito po talaga yung major exports natin going to US. Pero kailangan po natin ma-contextualize po siya, Bispat, dahil baka nagbubuli tayo, bigla tayo mabigla na ibabalik uli yung tariff. Kasi po ang nangyari, malaki na po yung reklamo ng US consumers sa pagtataas. Nagtaasan po yung kanilang presyo ng kape, tsaa, yung mga banana, yung mga mangoes. Dahil nga po, yung sa in-impose na 19% tariff po sa atin. Dahil po sa pressure, tinanggal ni Trump itong 19%, ginawa niyang zero tariff para makinabang po yung US consumers sa mababang presyo. So, we must understand po, ito pong pag-exempt ay applicable to all countries. Hindi lang po siya in-specify ang Philippines. In fact, hindi po siya negotiated bill ng Philippines to US, hindi unilateral action po ito ng US. Again, to satisfy po yung kanilang mga consumers. Ibig sabihin, yung mga major coffee growing, yung mga tsaa, yung beef, galing Brazil, Argentina, yan po talaga yung malaki napakilabang dahil ginawa pong zero tariff. Kaya po siya reciprocal, Ms. Sir Nelson. Dagdagan lang natin. Ito po kasi yung tarifa na ginawa ni Trump sa mga produktong hindi naman tinatanim o hindi naman nagpo-produce sa US. Ibig sabihin, pagka hindi siya ginagawa sa US, mapatawan nila ng malaking tarifa. Kasi ang gusto po ni Trump, lahat ng mga produkto, mapa-agriculture o mapa-industry, gawin sa US. Kung pina-pressure po niya mga negosyante, sa US kayo mag-invest, pag doon kayo nag-invest, kahit ang production nyo ay sa Pilipinas o sa Thailand o sa Vietnam, zero tariff kayo. Pero pag kayo ay nasa bansa nyo pa rin, hindi kayo nag-invest sa Amerika, you will impose that reciprocal tariff. So, yun lang po yung context, Ms. Pat. We're happy for the exporters. Kaya dapat po, maging malinaw din sa gobyerno, ano na ba yung ating negotiating position sa US. Kasi po, totoong may deficit ng US, kumbaga mas marami yung ini-export natin kaysa ini-import on industrial goods. Pero kung sa agriculture po, tayo po ang may deficit ng almost $2 billion taon-taon. Malaki po kasi yung import po natin, baboy, manok, mais, at soya. Kumbaga, ito po talaga yung lifeblood natin ng mga local producers. Kaya nandun po yung ating worry kasi may labi pa rin po hanggang ngayon yung mga US exporters na zero tariff yung imported na baboy, imported na manok, imported na isda. Yun po yung ating caution, and we're asking government, sabihin sa atin, ano na yung negotiation strategy natin sa ngayon para hindi naman tayo kumbaga ay pinakabahan pa rin. Ano yung pwede mangyari in the next few weeks or few months? Corn. So yung mga ini-import natin mula sa Amerika, pakiulit lang po, corn? Yung sa agriculture po, basically, tatlong commodity yan. Baboy, manok, mais, tsaka soya. Bali, apat po pala. Yung soya and corn, ito po yung feeds, yung pagkain ng mga livestock. Talagang nakatutok po yung livestock industry dahil for the longest time, ito po talaga yung nilalabi ng mga US exporters na gawin zero tariff. Ibaba po yung tarifa. Kumbaga po, maliligo na naman tayo. Hindi pa tayo tapos sa mababang tarifa sa bigas. Ito na naman yung labi na gawing zero tariff po itong mga nasabi natin ng produkto.